Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap dito sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa 5:30 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong kapistahan ng Santo Niño. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang kapisahan po ng Senior Santo Niño. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pamamagitan ng isang batang paslit, nakikilalaning prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan at kasiglahan sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog.
at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ipinaaalala sa atin ni Apostol Pablo na isabuhay ang ating karangalan bilang mga anak ng Ama sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap.
Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang, ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino ay nagdiriwang ng kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Viva Santo Niño! Pakitaas nga po yung mga hawak ninyo o dala-dala ninyo mga Santo Niño. Pakidala po, pakiangat po. Yan. Nasaan yung iba? Siguro yung nasa inyo, yung ganon, no? Okay. Sige po. Sana sa susunod ay mas marami po ang magdala ng imahin at mamaya ay babasbasan po natin ang mga dala-dala ninyong larawan o imahin ng Santo Niño. At maganda po na mapaalalahanan tayo sa pagdiriwang na ito ng kahalagahan ng pagkilala natin sa Panginoong Hesus na dumaan din sa proseso na ating pinagdaraanan, siya ay naging bata. At ito ang ginamit din ni Hesus na halimbawa o pagpapaliwanag kung sino nga ba ang pinakadakila sa langit o kung nais nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Malinaw ang sinabi ni Kristo na kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, sabihin nyo nga po, mga bata, karamihan po sa 5:30 mass goers, dumaan na sa pagkabata. Wag nawang bumalik tayo sa pagiging bata. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang isip bata. Ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ha, kapag hindi tayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi tayo paghaharian o mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano bang mga katangian ng bata? Diba ang bata ay masunurin, obedient, mapagtiwala. Kung ano ang sabihin mo sa bata, yun ang kanilang paniniwalaan hanggang sa paglaki nila. Kung paano mo sila iminumulat, yun ang kanilang nadadala, maging ang kanilang moralidad. Kaya napakatagal at napakahabang panahon bago natin maibalik sa tama o sa mabuti ang pag-iisip na naimulat sa kanya noong bata pa lamang siya. Dahil ang bata nagtitiwala sa mga gumagabay sa kanila, lalong-lalo na sa mga magulang na silang pinagkatiwalaan ng Diyos, pangalagaan nito. Kaya nga sabi dito, tiyakin ninyo na huwag hamakin ang isa, kahit isa man lamang sa maliliit na ito. So, masunurin, mapagtiwala, at dependent. Ang sinabing dependent, syempre, hindi ibang usapin naman po kasi hindi na ba tayo magmamature, hindi na ba natin kayang mabuhay mag-isa? Kasi kaya lang, yung sinasabing maging dependent tayo, yung lagi tayong nasa piling ng ating Ama, ng ating Panginoon. Diba yung laging nandoon, umaasa lagi sa Diyos, hindi sa sarili, lalong-lalo na hindi sa tao umaasa, kundi sa Diyos. Malinaw po ba? Ngayon, ulitin ko ha. Kasi maganda po na maintindihan natin ito. At nawa, makahabol pa tayo.
No, makahabol pa tayo. Alam ko lahat naman tayo may pinagdaanan bilang isang bata. Hindi lahat maganda, hindi lahat mabuti. Marami nga hanggang ngayon, no, matanda na, dala-dala pa rin natin yung mga trauma na hindi maganda. Mga traumatic experience ng bata. So, kung sino man, no, ang nagparanas sa iyo o kanino mo man naranasan yan, pero hanggang ngayon dala-dala mo yan. Pero pag binalikan mo, trinak mo ulit, nung bata ka yan, yan. Kaya nawa, no? Sa pagdiriwang natin ito, ng kapisahan ng banal na sanggol, ulitin po natin at ipaalala natin, ito ay pagsamba natin sa Diyos. Ang pagdiriwang na ito ay isang banal na gawain. At ang binabalikan natin ay nung unang-unang ipinakilala ang pananampalatayang ito sa ating mga Pilipino na ang Diyos nagkatawang tao, naging tao katulad natin. Na ang Diyos hindi ito dumating sa mundo na malaki na, nagpasan na ng krus, ipinako sa krus, kundi ipinanganak, nabuhay sa sinapupunan, lumabas sa mundong ito, naging bata. Pero siya ang Diyos at sa atin dito sa Manila, lalong-lalo na sa Tondo, ang sinasabi natin, ito ang hari ng Tondo. Kinikilala ng mga taga-Tondo. Kasi iba yung sa Cebu, iba yung sa Iloilo, iba yung sa iba pang lugar. Pero yung pamamaraan ng pagdiriwang ay isang paraan dapat na makikita natin at maipapamana sa mga bata na susunod sa atin. Kasi hapon o kagabi, talagang medyo napapabayaan natin mga taga-Tondo ang pagkilala sa tunay na hari ng Tondo. Kasi pag dumaan ka, lalo na sa gabi, minsan umaga pa nga lang makikita mo iba't ibang imahin nandoon sa kanilang harapan ng bahay, nandoon sa bintana, nasa pintuan, nakaayos doon. Pero pag dumaan ka na, party, inuman. Kung iniisip ko lang naman, halimbawa, kasi yan ay imahin, di ba? Nagpapaalala sa atin ng may Diyos. Diyos. Hindi yung kahoy, hindi yung kung ano man. Kaya sabi ko, kung totoong bata ito, parang hindi maganda na nandiyan dyan yung bata, nagiinuman at naglalasingan ang mga tao. Ang alam ko, di ba, kapag may bata, alam nating hindi pa nito mauunawaan ang ginagawa ng matatanda, kaya pinapapasok natin sa bahay. Kasi may mga usapan, di ba, ang matatanda, may usapan na hindi dapat naririnig ng mga bata. Sabi ko, ba't ganun? Nandun yung mga imahe ng Santo Niño, pero nandoon sila sa harapan, nagiinuman, tumatagay, naglalasingan, nagpa-party, at parami ng parami ang naguhubad na ngayon. Nawawala yung pagrespeto. Ano ba? Ano bang kailangan natin gawin para mapaalalahanan ng tamang pagdiriwang natin ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga, babalik ko ulit sa sinabi ni Kristo, hanggat hindi tayo tumutulad sa isang bata. Kaya lang, ang problema kasi natin, ang gusto natin, yung mga bata sa murang edad, tumulad at gumaya sa matatanda. Binabaliktad natin lagi. Linawin ko ulit. Sabi ni Kristo,
Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, huwag nating ang mga bata ang tumulad sa matatanda. Kasi ang matatanda ngayon, nagnanakaw, nanloloko, nagsisinungaling. Maraming ginagawang kamalian ang matatanda na gusto nating gayahin ng mga bata. Naalala niyo ba dati, di ba, no? Kapag magmumura ka, ang matanda, tatakpan niyo ang tenga ng mga bata. Hindi kasi dapat marinig ng mga murang isipan ang ganitong pananalita. Pero ngayon, ang mga bata, katulad na ng matatanda kung paano magmura. Dati, ang mga bata, tinuturuan talaga natin na kapag sobra ang sukli, isauli mo. Uutusan mo, bumalik ka doon, isauli mo ang sukli. Ngayon, gustong isauli ng mga bata, anong sasabihin ng matatanda? Tanga ka ba? Itago mo yan. Huwag mong ibalik. Kaya tinan mo, pagtanda, magnanakaw na. Pagtanda, korap na. Kasi ganun eh. Yung bang minsan mga simpleng karanasan, pero nadadala yan ng mga bata hanggang ngayon nga, dala natin, di ba? Pasalamat na lang tayo kung naitatama na ito. Yan, nawa, no? Mamaya, pag-uwi ninyo, tingnan ninyo, ano bang nai-contribute mo sa kabutihang asal ng mga batang nasa sa iyo? Inaalagaan mo, binabantayan mo, kasi mahirap po na sasabihin lang natin na ibang-iba na ang mga bata ngayon. Kasi nga, ibang-iba na ang matatanda ngayon. So tayo po ang dapat tumulad sa mga bata. Hindi ang mga bata ang tutulad sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng mga batang lumalapit sa mapagmahal nilang Ama. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Maging huwaran nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang mapahayag ang mabuting balita sa kanilang pagtuturo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Gabayan mo ang lahat ng lingkod bayan sa iyong katotohanan upang maging daluyan sila ng iyong awa at pag-ibig. Lagi nawa nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga dukha. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng ating lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Lumago nawa tayo bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga batang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong dapat na kumakalingas sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Makarating nawa sa walang hanggang kaligayahan sa langit ang mga kapatid nating pumanaw, gaya ng ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa pagdiriwang namin sa kapisahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat at ating darasalin ang panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay magkakaroon ng second collection for the Holy Childhood para sa mga programa ng Simbahang Katolika para sa mga bata, partikular para sa mga bahay ampunan, scholarships at programang pangkalusugan. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang maringal na misa para sa kapistahan ng Santo Niño ngayong araw ay sa ganap na 3 ng hapon na susundan ng prosesyon sa mga piling kalsada ng ating parokya. Inaanyayahan ng lahat na makiisa. Ikatlo, sa darating na linggo, January 25, ay National Bible Sunday na may temang God's Word brings life to our heart and to our home. Ang Ministry on Biblical Apostolate ng ating parokya ay nag-aanyaya sa lahat na makiisa sa pagdiriwang na ito sa patio ng simbahan mula 7 ng umaga hanggang 11 ng umaga. At panghuli, ipinababatid po sa lahat na simula noong 14 ng Enero, ang comfort room o CR ng simbahan ay pansamantalang isinara sa publiko upang bigyang daan ang pagsisimula ng parish CR renovation. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga imahin. Pakitaas po ang mga imahin ng Santo Niño. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Senyor Santo Niño, inihayag mo sa pamamagitan
ng imaheng ito ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin sa mamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva!